dating DPWH Secretary Bonoan na ito daw pong si Zubiri umano ay may discretion na hati sa DPWH Leadership Fund at ito daw po ay napakalaking pera. 24 billion Leadership Fund. Dinatawag pong Leadership Fund. 24 billion. Pero itinanggi naman po ito ni Zubiri. Ang naapagtataka po mga kababayan ay pinangalanan din daw po si Robin Hood Padilla at si Bongo. Napakarami pong senador. 24 na senador. Pero magtataka ka, bakit puro ang pinapangalanan po nila, mga kababayan? Majority ng pinapangalanan nila yung nasa oposisyon. Hindi po ba? Ibang klase itong mga tao na ito. Talaga alam na alam mo na. At hindi po sinasabi ni Bonoan kung sino pa ang pinakamataas maliban sa kanya. Kailangan kasi may mas mataas pa sa kanya. Hindi po ba? Ayaw na ayaw at talagang iniiwasang banggitin ni Bonoan yung kanyang boss. Yung kanyang boss na tinatawag na bangag na kanyang ate, mga kababayan. Ito po, pakinggan po natin ang balita. Humirit din umano ng mga proyekto sina Senators Robin Padilla at Bongo. Yan ang laman ng testimonya ni former DPWH Secretary Manuel Bonoan sa Sandigan Bayan kung saan nabanggit din ang tinatawag na leadership funds ng mga senador. Ang detalye sa agenda report ni John Riz Calata. Natapos na ang prosekusyon sa pagpapresenta ng testigo sa kasong malversation ni former Senator Bong Revilla at kapwa-akusado nito dahil sa umano'y 92.8 million peso ghost flood control project sa Pandi, Bulacan. Isa sa mga huling hinarap si dating Public Works Secretary Manuel Bonoan kung saan naungkat ang usaping leadership fund na para sa priority projects ng mga senador na nagkakahalaga ng 24 billion pesos noong 2024 at 2025. Dito umano hinugot ang pondo para sa proyektong iniuugnay sa kaso. Ayon kay Bonoan, nagsimula ang leadership fund noong 2024 na dumaan umano sa cabinet meeting. Si Senator Mig Zubiri ang Senate President noong panahon na yon, habang si Revilla ang chairperson ng Senate Committee on Public Works. Si Zubiri daw ang may pasya sa kung magkano ang ilalaang pondo sa bawat senador. Nakadalasan anya ay 500 million pesos ang minimum, pero 1 billion pesos para sa chairman ng major committees. Gayunman, nilinaw ni Bonoan na walang mali sa pag-avail ng leadership fund hanggat walang kickback na natatanggap ang mga mambabatas. Ibinunyag din ni Bonoan na bukod kina Revilla at Senador Jinggoy Estrada, nagsumite rin ng listahan ng infrastructure projects kay dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, sina Senators Bongo at Robin Padilla. Dagdag niya, lahat ng senador noong 2024 ay nag-avail umano ng leadership fund. Isiniwalat pa ni Bonoan na nagpasalamat at in-acknowledge pa ni na Senators Amy Marcos at Revilla ang umano'y assistance na ibinigay niya para maka-avail ng leadership fund ang mga ito. Bukod dito, tinukoy rin ni Bonoan ang iba pang paraan para makakuha ng pondo para sa mga proyekto. Ang errata o revised information na nakasaad sa mga proyekto mula sa district offices o sa proponent ng proyekto. Direkta umano itong isinusumite sa House Committee on Appropriations na pinamumunuan noon ni resigned Congressman Saldico na nagdedesisyon bago isumite ang proyekto sa plenaryo ng Kamara. Nang tanungin naman ng depensa ni Revilla si Bonoan kung tumanggap ito ng kickback mula sa mga proyekto, tikom ang dating kalihim at ginamit ang kanyang karapatang manahimik. Magsisimula ang presentasyon ng Nakita niyo pa mga kababayan? Nagtuturo po na nakakolekta po ang mga senador. Yung tinatawag po na leadership fund. 500 million pagka wala kang major leadership, mga kababayan, na makukuha ang committee. Lalong-lalo po pag wala kang Senate committee. 500 million. Pero pag may Senate committee ka, mga kababayan, 1 billion ang bawat senador. Mga kababayan, napakarami po senador niyan, 24 po yan. Magiging malinis lang po yan mga kababayan at walang anomalya. Pagka inilabas po nilang lahat yan, yung proyekto nila, yung kanilang request project sa DPWH na sinasabi po ni Bonoan at ito po ay alam din ni Bernardo, ang dating Yusek na ngayon po ay kanila pong state witness. Hindi po ba? Mga kababayan, 24 na senador yan. Ngayon, kung meron pong request
na sinasabi pong project itong si Robin Hood at si Bongo, malalaman naman po yan kung ghost project yan. Sa investigasyon, ang tanong po natin, 24 po yung senador. At sino-sino po kaya ay nabigyan ng mahigit 1 bilyon? 1 billion? Nung panahon pa lang yan ni Zubiri, 2024, siya po ang Senate President. Magkano naman kaya yung kay Zubiri bilang Senate President? Ilang bilyon naman kaya sa kanya? At saan kaya napunta yung mga sinasabi nilang leadership fund na bilyones pagka meron kang Senate Committee? Hindi po ba, mga kabayan? Napakasarap po talaga imbestigahan. Sa Senado pa lang yan. Hindi po ba? At dyan mo mahalata si Bonoan na may pinagtatakpan. May pinagtatakpan po siya. Unang-una, dinadala lang niya po ang issue dito po sa mga senador at kisaldi ko. Pero maliban doon, mahirap na po niyang banggitin ang pangalan ng Pangulo na kanyang boss. At syempre, tikom ang bibig niya na siya ay nakikinabang din ng napakalaking komisyon bilang siya po ang sekretary ng DPWH. Nakita niyo po? Magtuturo ka ngayon, pero ang sarili mo, iniiwas mo na. Malinis ka na. Ganun ba? Katarantaduhan po yan, mga kababayan. At dyan mo mapapansin, mga kababayan, ito pong investigasyon ng malawakang flood control. Makikita mo, malinaw na malinaw po sa sabaw na pusit, mga kababayan, sindikato. Ginawa pong sindikato ang gobyerno, lalo-lalo po sa Nakawan. Di umano. Kita po natin, napakalalaking pera pala ang hinahawakan nila. At diyan ka magtataka, ang halos tinuturo majority. Majority po, nasa minority. Puro minority po sa Senado. Minority po ang halos itinuturo. Nakita niyo po, si Robin Hood, si Bongo, tapos si Estrada, isinama na nila si Amy, yung magkapatid na Bilyar, yung magkapatid na Cayetano, at si Bato itinutugis pa dahil sa ICC issue. Nakita niyo po, halos senador na puro nasa minority ang kanila pong pinupuruhan, pero pagdating po sa majority ng Senado, mga kabayan, pilit na pilit. Pilit na pilit. Ang ngayon, pinangalanan po nila si Zubiri. Itinatanggi naman po ni Zubiri yan. At ang tanong, napakarami po nung panahon ni Zubiri. Hindi po ba nandiyan sila Grace po? Hindi po ba? At yung Binay? Hindi po ba? Nandiyan sila Hontiveros? Hindi po ba? Sa tingin nyo, wala sila dyan? At ito pong nasa majority ngayon, sa tingin nyo, walang mga proyektong tinatago yan? Kaya nga po gustong-gusto natin maging presidente ang taga Mindanao. Napakasarap pong buksan ng mga libro ng senador. Lahat po sila. Para magkaalaman na po kung sino talaga ang mga senador dito sa 24 at nung nakaraan na mga senador na ngayon ay hindi na po senador. Dapat pong mabuksan talaga ang mga libro ng senador. Lalong-lalo po yung hinahawakan nilang pondo at yung mga proyekto na kanila pong hinihingi sa DPWH. Kailangan na po mabuksan yan. Kaya nga pong gustong-gusto natin maging presidente si Inday nang mabuksan na po ang libro ng mga senador. Hindi po ba isama na po lahat dahil matatandang senador na dyan sila Lacson. Si Tito Soto, napakatanda senador na yan. Napakasarap pong buksan ang libro nila. Lalong-lalo po yan si Soto at si Lacson. Matatandang senador na yan. Hindi po ba? At syempre po, isasama na rin po sana ang buksan ng libro ng mga congressman pati party list. Napakarami pong korupsyon na matutuklasan ng taong bayan pag binuksan na po ang mga libro ng senador at mga congressman kasama po ang mga party list. Sigurado po yun, 100%. Malalaman po ng taong bayan ang ating buwis kung kani-kanino po napupunta ang napakalaking halaga na ating buwis.
Hindi po sa mga programa at proyekto. Puro po sa mga magnanakaw na politiko pala napupunta. Di umano. Yan po mga kababayan, paano mo paniniwalaan si Bonoan? Piling-pili. Mga kababayan, talagang may pinagtatakpan mga kababayan. Sa dami po ng politiko, lalong-lalo po sa House of Representatives, mga kababayan, pipili lang po sa kanyang 10 daliri kung sino po ang kanya pong papangalanan. Ganyan po katindi ang gobyernong ito. Pero yung pinakalupin at pinakamalaking buhaya ay ligtas na ligtas at hirap na hirap pangalanan ni Bonoan dahil isa yata siya ron. Di umano. Yan po mga kababayan. At yan po ay pinagkaaguluhan na po sa mainstream media. Bakit po? Dahil nabanggit po yung pangalan ni Robin Hood sa ni Bongo. Pinagpipiesta na po nila. At sinasabi nila na susunod na raw po makukulong. Pero yung majority senator, mga mukhang anghel sa kanila. Anghel na anghel ang itsura sa kanila ng mga mainstream media at mga bayaran sa social media. Di umano. Mga anghel ang tingin po nila na wala pong dungis bahid ang mga kamay ng pagnanakaw ang mga hayop na yan. Dahil nga po sindikato, sabwatan. Hindi po ba? Ingat-ingat po kayo mga kabayan at twist-twist lang po tayo at may awa po ang may kapal na hindi naman po ipag-aadya na maghari po ng tuluyan sa ating bansa ang mga magnanakaw na mga politiko na nagpakasama po dahil sa pera at kapangyarihan. Hindi naman po yan maghahari. Ang kabutihan pa rin po ang maghahari sa ating bansa. Maraming salamat po. Ingat-ingat po kayo. Tis-tis lang po. At thank you po sa gusto po ng Tambayan Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa inyo pong mga nagko-comment, like, share, and subscribe at patuloy po nagsusubscribe. Shoutout po sa inyo lahat. At shoutout din po sa nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hershaw from Canada. Jem Aris from United Arab Emirates. Baby Roman, Ate Isa from Cagayan. Ako si Pilam, Ani Jo. Tatay Nick from Toronto, Canada. Jesus Valdepena, Rolando Guerrero, Mila Yi. Felipe Shapno from Texas, USA. Ma'am Elby Sermani from North Miami, Florida, USA. Mika Ligaspi, Frank Zamora from California, USA. At Romulo Di Binagracia from Bacolod City. Thank you po. Shoutout po sa inyo lahat. Ingat-ingat po kayo sa inyo po mga paggawa. At tis-tis lang po tayo mga kabayan. At doble ingat po tayo. God bless po sa inyo lahat.